Sabi ko sa aking asawa na bibigay ko muna ang aking oras sa kanila. Pero meron pong nangyari. Nilapitan ako ni Sergeant Gutesa. Si Sergeant Gutesa ho ay kaibigan ng isa kong kaibigan sa pamantasan ng Pilipinas. Ang sabi niya, pakinggan mo lang at baka pwede mong ipakilala kay Senador Marcoleta para maintindihan niya yung nangyayari doon sa nakawal sa pondo ng bayan, doon sa flood control scandal. Sa mga tweeto, nagkita kami ni Sergeant Gutesa. Nagulat ako sa mga kinikwento. Sinabi niya na, Sir, nagdi-deliver kami ng mali-malitang pera. Ang tawag namin basura. Nagdi-deliver kami kay Speaker Martin Romualdez. Nagdadala kami ng pera kay Congressman Saldico. Si Benz talaga mainit ang ulo. Pero dito ako nagulat. Sabi niya, nag-deliver kami 46 na maleta. Ang laman, 50 million bawat isa. Humigit kumulang 2 bilyong piso isang delivery. Noong nangyari po yun, nagsalita na nga po si Sergeant Gutesa. Tumawag si Marcoleta sa akin ng umaga. Ang sabi ni Senador Marcoleta, pare, pwede ba pag tinanong nila sinong nagpakilala kay Sergeant Gutesa, pwede bang sabihin ko pangalan mo? Sabi ko, walang problema. Noong po nagkaroon na ng committee hearing, hindi pa tinatanong. Sinabi ni Senador Marcoleta, ang nagpakilala sa akin kay Sergeant Gutesa ay si Mike Defensor. Nakahiga po ko sa kama dahil pinapanood ko. Bigla akong nawala ang antok ko. Binanggit na ang aking pangalan. Pero wala naman sa akin yun. Ang ikinalungkot ko, matapos si Sergeant Gutesa na umalis sa Senado, ay siya po'y ikinulong na. Tinago na nila at tinakot ang kanyang pamilya. Tinakot yung kanyang asawa at tinatakot yung kanyang 4 na anak. Alam nyo, may prueba ako na ilalabas sa darating na panahon. Ayoko lang kong ilabas dahil baka lalong maging panganib sa buhay ni Sergeant Gutesa. Alam nyo, si Sergeant Gutesa, hindi ko ho masisisi. Hindi po masama ang loob ko. Wala po akong galit. Pero pinapirma na po nila na binabaliktad na yung kanyang sinasabi. Ang sabi niya, doon sa kanyang pinirmahan, na pinidyo pa nila na hindi siya nagdi-deliver ng pera kay Speaker Martin Romualdez. At ako daw, si Mike Defensor at si Dante Marcoleta ay nagsabing magbibigay ng pera sa kanya para sabihin yung sinabi niya sa Senado. Alam niyo kung bakit ako hindi galit? Dahil kahit sino sa atin, pag ginipit ang ating anak, ginipit ang ating asawa, sasabihin na po natin ang lahat. Magsisinungaling na po tayo. Pero ang malungkot po ko, kasi sa lahat ng kasama sa anomalya, si Sergeant Gutesa, hindi kontraktor, walang kinita. Hindi DPWH, walang perang inaabot sa kanya. Hindi congressman o senador, yung tao nagtatrabaho lamang. Mahal yung bansa. Mahal ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Naisip niya, nung kinikwento niya sa akin, ang sabi niya, Sir, kaya ko ito ginagawa, ang sama ng loob ng mga kasama ko. Yung pong mga kamag-anakan ko sa Bicol, na baha, nawala ang ari-arian. Tapos nakikita ko ho, bilyon-bilyon binubuhat naming pera. Paano na po ang aking anak? Ano ang kinabukasan na mahantungan nila? Ngayon o, lumabas ang 18 marino o sundalo. Yung 18 Marines, Brave 18. Ano ang sinasabi? Nagdi-deliver ng pera sa congressman, sa senador, sa DPWH,
higit sa lahat, kanino? Kay Presidente sa Malacanang. Nagdi-deliver sa anak ng Presidente. Sa bahay po nila. Alam na alam niyo po yung storya. Oh, ano po ang ibig sabihin sa atin bilang mamamayan? Yung PhilHealth, 60 billion pesos. Yan po, ginawa ng Pangulong Duterte. Ang sabi niya, magmula ngayon, kahit wala kang trabaho, wala kang pera, dapat kasama ka sa PhilHealth. Naglalaan siya ng pondo, humigit kumulang 100 bilyon taon-taon. Nung naging presidente, si Pangulong Marcos, hindi na nagbigay ng 100 billion, kinuha pa yung 60 billion na nasa PhilHealth. Nung kinuha yung pondong yan, saan nilagay? Sa maleta, sa blood control. Anong ibig sabihin sa atin yan? Sino dito nagpapadialysis? Wala? Sino may kamag-anakan na nagpapadialysis? Yan, madami. Sino dito ang nagpunta ng ospital? Walang pambayad, kailangan magdeposito dahil walang pera. Lahat po tayo, nararanasan natin yan. Ayaw kang gamutin dahil wala kang pambayad. Kailangan mo magpa-check up, kailangan may blood test. Magbabayad ka. Labas sa bulsa ng pamilyang Pilipino. Yan ang epekto ng kurakot sa ating bansa. Ano pa ang ginawa nila? Yung Metro Manila Subway. Alam niyo ba? 2 taon mula ngayon, may subway na dapat tayo. Para tayong Japan, para tayong Hong Kong. Yung traffic maibsan. Tayo hindi na mahihirapan sa pagbiyahe natin dahil may subway na tayo. Naunahan na tayo ng Vietnam. Nauna na po sila. Tayo dapat sa 2028 tapos na. Anong ginawa nila sa pera? Ninakaw! Ninakaw. Nilagay sa flood control, ginawang ghost project, at nawala na po ang pondo. Kaya po tayo ngayon, nung si Inday Sara magdeklara na Vice President, ang layo pa ng eleksyon eh. Bakit kailangan niya magdeklara? Bakit kailangan niya magsalita? Dahil nais nating ipakita na ang impeachment na to ay hindi hustisya. Ang impeachment na to ay hindi para sa katotohanan. Ang impeachment na to ay hindi dahil sa korupsyon. Ang impeachment po na to ay dahil ayaw nila na maging presidente si Inday Sara sa 2028. Yes! Bakit po ayaw nila? Takot sila! Takot silang makulong. Yes! Dahil si Inday Sara lang ang hindi kasali sa nakawan ng pondo ng ating gobyerno. Tama! Kaya mga kasama, ngayon po, tingnan ninyo yung aking Facebook page. Araw-araw ilalagay ko yan. Alam nyo yung kay Inday Sara, sinabi ng Commission on Audit, mali ang papel na sinumiti mo. May kulang pa. Ayusin mo yan. Naiwan po yan sa Commission on Audit. Habang nag-aayos sila ng papel, tinatanggal yung mga na-liquidate ng tama na. Out of 125 million, ang natitira na lang ay 75 million. Nasa COA pa, pinag-uusapan pa, hindi pa tapos, hindi sinasabi na may korupsyon. Pero, yung Kongreso, alam niyo ho, magkano sa Department of Agriculture ang unliquidated? 8 billion. Magkano sa DPWH ang kailangan pang ayusin dahil may problema pa pabeles? 17 billion. Pagpunta mo sa DSWD, lalo tigit itong AX, nag-aayos ng mga papel, di po ba? Marami dito, yung Tagtupad, AX, alam niyo ho, magkano pang inaayos na papel? 10.5 billion. Wala kang narinig na ingay, walang reklamo, walang investigasyon. Yung kay Inday Sara, 75 million, pinalaki nila.
nagkaroon pa ng impeachment. At yan po, hindi lang impeachment ni Inday Sara. Yan ay ang pagnakaw ng kinabukasan ng bawat pamilyang Pilipino. Pagnakaw kung ano ang dapat nating tahakin sa darating na panahon. Yan ang ginagawa ng gobyerno natin. Kaya po tayong lahat sa ngayon, pag tinatanong ako, tatakbo ka ba? Bakit ka nagsasalita? Hindi po ako tatakbo at wala po akong politika. Pero kailangan po tayong magsalita sa nangyayaring nakawan sa ating bansa. Kung mahal ninyo ang anak ninyo, kung mahal ninyo ang pamilya ninyo, kailangan po tayong lumaban. Ang daming Pilipino nasa labas ng bansa, nagtatrabaho para bigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang pamilya. Pero ang ating gobyerno, ninanakaw ang buwis na binabayaran natin. Mga salot!